Handa ng paggalang sa ating banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conchi. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sa tuwina'y kaaliwan ang nais na idulot niya. Kagalak at kasiyahan, nais ipunla niya. Kaya't namnamin yung tuwiran sa puso niyong taglay kung paano siya tapat sa inyo'y magmahal. Ang paghahari niya'y walang hanggan, pagharian kayong tuwiran. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Maraming kaparaanan siyang umaliw sa mga anak niya. At ang bawat kaaliwan na yaon, walang dilit iba, kundi yaon nga ang nasa ng Ama. Maari po bang ang mga mag-asawa'y magtabi-tabi? Makipagpalit po kayo, yung mga mag-asawa ay magtabi-tabi. Yung may mga asawa po rito, pwede po bang pumasok at magtabi-tabi kayo? Pagbigyan nyo naman yung mga walang asawa. Yung mga walang asawa po, mag-exit muna kayo. Pwede po bang magtabi-tabi yung mga mag-asawa? Wow, pasarap. Sige po. Yung pong mga may asawa, magtabi-tabi. Pagkakataon nyo na po ngayon. Hanapin nyo yung mga asawa nyo. Purihin ang Ama. Aba. Ay, salamat po, Ama. Para mawala ang sakit ng ulo ng mga asawa nyo, magtabi-tabi kayo. Purihin ang Ama. Oh, kung asawa mo nawawala, araw nyo ngayon, gabi nyo pala. Araw at gabi. Pwede po bang saunahan yung mga may asawa lahat? Yung sa likod po'y walang asawa. Pasensya na po kayo. Ngayon lang naman hiniling yan. Sige po. Yung mga may asawa, magsunod-sunod po yung mga mag-asa-asawa. Recollection po ng mag-asawa ngayon yan. Sige po. Pwede po ba habang nangungusap ang maghawak kamay nga po kayong mag-asawa?
Samantalahin nyo na. Kaya nga, si Adan binigyan ng katuwang ng ama sapagkat nakita niya nalungkot si Adan. Kaya, nung pinatulog niya, kinuha niya sa tadyang si Eva. Kaya ang mag-asawa, pinag-isa ng ama. Sige po, mag-asawa, purihin ka, ama. Yung mga walang asawa, sa likod muna. Pasensya na po kayo sa mga nahuli. Sa mga pinaupo sa hulihan, pasensya na po kayo. Pagbigyan nyo na po, minsan lang naman. Ang pasimula ng daigdig ay inuna ng Ama ang mga bagay. At nang makita niya, nalikha niya na ang lahat. Malungkot siya. Walang makikinabang. Kaya, kumuha siya ng alabok at bumuo siya ng tao. Hiningahan niya at binigyan niya ng buhay. Ngunit nakita niyang nag-iisa si Adan, malungkot. Kaya't nung nakatulog, kinuhanan niya ng tadyang. At doon ay binuo niya. Naging tao si Eva. Sa madaling salita po, kaya tinawag na mag-asawa. Ano ba ang mag-asawa? Mag-asawa ba ay magkaaway? Mag-asawa ba ay magkalaban? Ang mag-asawa ba ay pinaghihiwalay? Kaya nga sinabi, ang pinag-isa ng Diyos, walang makapaghihiwalay maliban ng kamatayan. Yaon ang mga tapat sa isa't isa na nagmahalan. Kaya sinabi pa, pinag-isa ko na kayo. Iisang damdamin na lamang kayo. Ang puso niyo'y isa na lamang, pinagbiyak na ito. Kaya't iisang kalooban na dapat ang nagiging isa kayo bilang mag-asawa. At kapag magkaisang mag-asawa, di ba't maganda ang sunuran? Wala namang perfect. Dumarating din sa buhay mag-asawa yung tampuhan, mga pagsubok, mga pagdalisay kung hanggang saan sila bilang tunay na mag-asawa. Walang mag-asawang hindi man lamang nag-usap ng kahit sandali ay nag-away. Hindi naman away na parang nagsagpangan, kundi kung minsan ay nagtatampuhan na lalong nagpapatamis ng pagsasama. Sapagkat doon nila nasusukat ang katatagan ng bawat isa, doon nila nababatid na mahal pala nila ang isa't isa dahil masakit sa kanila ang mawalay ang isa. Dahil masakit sa kanila ang mawala ang isa. Dahil masakit sa kanila kapag nakita nilang malungkot ang isa. Kaya't ang mag-asawa palang pinag-isa, kung tunay na nagmahangahalan sila, ang mga pagdalisay sa kanila ay pagpapatibay, hindi para guluhin sila, maglaban at maghiwalay, kundi para sila ay patatagin. Pagsubok sa buhay, pagsubok sa pamilya, pagsubok sa pakikitungo,
Pagsubok kung paano nila haharapin ang maghapon, kung paano sila makakahulagpos, kung paano pakikibakahan. Pagsubok sa pagpapalaki, magsisimula sa mga anak, hanggang sa pagpapaaral, hanggang sa makatapos, hanggang mag-asawa, hanggang magkaapo, hanggang kaapu-apuhan pa. Gayon pala ang pinag-isa. Ganyan palang mag-asawa. Hindi pala mag-asawa sa higaan lang. Hindi pala mag-asawa nung humarap lang sa dambana. O dili kaya kung hindi kinasal sa dambana, nung humarap sila sa hustisya, sa husgado, o dili kaya sa hahatol na sa kanilang dalawa bilang pag-iisahin na. Hindi na dalawa, pag-iisahin na. Kaya naman ang salita ay sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan. Saan pa? Sa lungkot at kagalakan. Kaya't ang mag-asawa pala ay doon mo makikita kung paano kumilos ang ama sa buhay nila. Sapagkat kung walang mag-asawa, walang ina't ama. Walang haligi, walang liwanag na tinatawag. Walang tanglaw. Kaya't kapag mabuhay ang haligi, matibay ba ang tahanan? Kapag mabuhay ang padre de pamilya, matatag ba ang pagsasama ng pamilya? O kung matatag naman ang isang padre de pamilya at madilim ang ilawan ng ina, ng asawa, nabubuo din baga ito ng maganda, ng may kaayusan? O sabihin na ninyong wala kayong anak. Pinakasalan mo ba yung asawa mo? Nag-asawa ka ba para sa anak lamang? Kung sasabihin, kaya niloko ko walang anak. Bakit santambak yung iba? Sa dosena, nagkaanak. 5, 10, 7, 3. Bakit gayon din? Sa makatwid, hindi ang anak ang mamamagitan para maging maganda ang pagsasama. Isang kagalakan na lamang na taglay ng mag-asawa ang kanilang mga anak. Ngunit ang tunay na sukatan ng kanilang matibay na pagsasama ay pagmamahal. Ang tunay na mapapakitang tapat at makatotohanan ng pagsasama ay ang pagmamahal. Hindi ang anak, hindi ang salapi, hindi ang bagay. Sapagkat ang tunay na nagmamahalan, hindi nakatitig, hindi nakamasid, hindi nakatuon sa bagay at salapi. At hindi dahilan ang anak, lalong hindi katwiran ang anak, kundi ang matibay na pundasyon ng ama sa kanila. Yaong matatag nilang pagsasama ay nagmumula sa pagmamahal. Kaya't ang matatag na pagsasama ay may pagtitiwala sa isa't isa, paniniwala sa isa't isa, pagtanggap sa isa't isa, pagpaparaya sa bawat isa, pagpapakumbaba sa bawat isa, pangunawa sa bawat isa, sapagkat nandoon na lahat kalakip ng pagmamahal. Ngunit ilan kaya sa padre de pamilya, sa madre de pamilya, ang tunay na kalooban ng ama ang nagahari at nangunguna? Ilan kaya sa mga pinag-isa ng ama ang habang nabubuhay ay magkaisa pa rin sila? Mapapalad kayo ngayon na naririto. Ang mag-asawa, kung may dinadalang isa, kapwa sila, hindi iisa lang. Sapagkat hindi maaring magdalang isa lamang, kailangan dalawa sila. Kaya nga tinawag na ama't ina, kaya nga tinawag na mag-asawa, sapagkat silang dalawang magdadala. Dadalhin nila kung ano yung hinaharap nila, kung ano ang pakikibakahan, magkasama nilang nilulutas ito. At nakasentro ang ama sa paglutas nito. Kakilala nila at dapat nilang kilalanin ang tagapaglutas ng kanilang mga dalahin sa buhay. Ilan kaya naman sa mag-asawa ang kinakasama ang asawa at nagsasama ang mag-asawa, kasama rin nila'y ama? Ilan kaya kapag ang mag-asawa malapit sa ama,
tunay na may daanan man, may pinagdaraanan man, hindi sila natitibag. Hindi sila mabubuwag. Hindi sila mawawasak. Sapagkat nandoon sa sentro at kalagitnaan nila ang magbibigay tatag at pagpapatatag. Magbibigay tibay at magpapatibay. Magbibigay lunas ng kanilang mga hinihirap, paghihirap, sakit at dusa man. Kaya't napakagaan dalhin ng kanilang pinapasan kapag magkasama silang pinasan at magkatuwang sila sa pagpapasan. Lalo't higit kung kasama nila at kapiling ang tunay na magpapasan sa kanila at magsasadyad sa hangganan. Mga minamahal, araw ng mga puso, hindi lamang ng mag-asawa. Puso ng may puso. Puso ng kapwa. Hindi lamang puso ninyong dalawang mag-asawa, kundi puso rin ng mga anak nyo. Puso ng ina ng ama ninyong pinagmulan. Mga tinatawag na mga biyanan. Puso ng inyong mga naging kapatid sa ama. Kapamilya ninyo sa espiritu. Kapamilya ninyo sa buto. Kapamilya ninyo sa laman. Kapamilya ninyo sa dugo. Ang buto ninyo'y pinag-ugnay, pinagsama, subalit magkakahiwalay. Kaya tulad ng mag-asawa, kapag namatay din, magkakahiwalay sila. Ngunit napakaganda ng pinagdaanan at naging dahilan ng paghihiwalay ay kamatayan, kaysa maghiwalay na ang dahilan ay pangsanlibutan, panglaman at kagustuhan ng iisa lamang. Mga minamahal, naway maging isang tunay kayong halimbawa sa kapwa niyo. Nawa sa oras na ito'y maging isang tunay na pundasyon na malalim na ang maitanim ng Ama. Kung matibay kayo'y lalo pang tumibay. Kung matatag kayo'y lalo pang tumatag. Kung marupok naman kayo'y tumatag kayo. At kung mahina kayo'y tumibay naman kayo. Sapagkat panahon na para kilalanin ang tunay na pundasyon at magpupundasyon pa ng palalim niyong magandang pagsasama. Pawang katotohanan ang sa akin tinuturan. Kung minsan sa nagmumula ang problema ng anak sa pamilya, sa ina't ama, sino ang nasasakitan? Sino ang naghihirap? Ang mga anak na dapat ay walang problema sa kanila. Na dapat ay sila'y pinalaki na masaya. Na dapat ay sila'y binusog ng pagmamahal, tinanglawan at binahaginan ng liwanag. Ngunit nang dahil kulang ang isa, hindi magkapanagpo ang pag-iisa nila. Kaya't doon kung minsan nakakakita ng hindi maganda na pundasyon at tutularan pa ng iba. Kay sarap pagmasdan kung kasuyo mo'y magkaisa kayo. Kay sarap ng pakiramdam kung ang pinag-isay tunay ngang kasama. Kay sarap ng pakiramdam ng bawat isa sa inyo sa oras na ito kung ang puso nyo'y iisa ang nadarama. Yao'y katapatan, yaong pagmamahal, at yaong tunay na binalangkas ng Ama, yaong puso nyo pinag-isa. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, kapag pinanagana ng lalaki ang babae, at ang babae naghahanap ng pagmamahal, mapapagalak kaya sa bagay? Kung naghahanap naman ng bagay ang lalaki, at busog naman siya sa babae ng pagmamahal, mapapaligaya rin kaya ito? Kaya't hindi dapat ang bagay o ang isa lamang ang parehas, dapat silang dalawa. Kung nangangailangan ng material ang isa, kapwa sila mangailangan. Kung nangangailangan ng pagmamahal ang isa, kapwa sila mangailangan. Ngunit hindi dapat ang isa lang, kundi kapwa sabay sila. Bagay na gagamitin, material na gagamitin, at pagmamahal ng isa't isa.
sapagkat pinagbuklod, pinagtiyap, pinagsama sila ng Ama sa iisa na tuntunin niya, yaon na yang pagmamahal. Kapag nagsama kayo na kapwa kayo nagkagustuhan, hindi pinilit ang isa, hindi namilit ang isa, hindi ba't dapat ang maging malalim na pagmamahalan ang siyang makita? Kaya't sino ang nagkakasala at sinong may kamalian? Ang magulang ba? Kapag ang mag-asawa na pinag-isa nila ang pagsasama at nagkagustuhan sila pagkatapos sila gumawa ng problema. Walang kasalanan ang magulang. Ginusto ninyo kapwayaan. Nagmahal kayo kapwa sa isa't isa. Panindigan ninyo, wika nga ng Ama. Kapag pinanindigan nyo ang pagmamahal ang sa inyong damdamin, kailan may di mamamatay ito. Sapagkat namamatay lamang ang pagmamahal kapag ang taong mag-asawa, kapag ang dalawang pinag-isa ay maraming hinahanap ang isa't isa. Maraming sinusuri ang isa't isa. Maraming ginagawa na hindi tama ang isa't isa. Subalit, kapag ang dalawa ay nagkasya sa iisa at nakontento sa iisa, hindi sila magkakahiwalay. Hindi sila magkakasakitan. Hindi sila magbibigay ng kasamaan. Kundi silang dalawa ay magsasama sa hirap at ginhawa. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Ang ama'y bumuklod ng dalawa at dalawa ang pinagmulan. Kaya't kung hindi sa dalawang yaon, walang katauhan ngayon. Ibig sabihin, ang isang katauhan na sinamahan ng isa upang pagbuklurin sa dalawa, yaon ay kanyang kagustuhan. Kaya't ang pagmamahala ng mag-asawa ay hindi kasalanan. Ang pag-aasawa ay hindi kasalanan, kaya tinawag na sagrado. Kaya tinatawag na sagrado pamilya. Sagrado pamilya. Sapagkat ang bagay na panglaman at ang bagay na pangloob ay Ama lamang ang nakababatid. Kaya't ang bagay na panglabas, sa mata lamang ng tao hinahanap yan. Sa mata lamang ng tao, doon makikita ng mga mata niya kung anong hinahanap niya. Subalit ang pangloob na pandamay hindi makikita. Hindi makikita ito. Kaya't sa mag-asawa, pinadadama ito. Hindi pinahuhulaan, hindi panghuhula ang dapat gagawin ng bawat isa. Kundi ito'y pinadadama. At ang pagpapadama ay hindi sa bagay lamang. Hindi sa salita lamang, kundi sa gawa. At yaon ang pawang katotohanan. Ang pagmamahal ay hindi sa bagay, hindi sa salapi, hindi sa salita, kundi sa gawa. Sapagkat kaya may gawa, may nadarama. Kaya may nadarama, may puso kayo. Kaya may puso kayo, binigay ng Ama. Kaya't pinagbuklod kayo, pinagsama na kayo bilang mag-asawa. Mga minamahal, walang naging anak kung walang mag-asawa. At walang magiging anak muli kung walang mag-aasawa. Kaya lahat ng kapahintulutang mag-asawa, pinagbuklod ng Ama para pag-isahin sa pagmamahalan sila. Nawa, mga kapatirang Divine Mercy, maging isang tunay kayong halimbawa at masama ay iwaksi, mabuti ay pulutin at kamtin niyo. Maging mabuti kayong ehemplo sa inyong kapwa at maging matatag kayo bilang tunay na pinag-isa ng Ama. Magawa-nawa ninyo ang tuntunin ng Ama at matutupad sa inyo ang layo niya. Magawa-nawa ninyo ang marapat para sa isa't isa upang sa gayo'y walang sakitan ng loob na magdulutan kayong dalawa. Kundi ang masakit sa isa, nararamdaman ng isa. Sapagkat ang wika nga, ang sakit ng kalingkingan tagos hanggang buong kalamnan, kaya't kung nararamdaman nyo'y pagmamahal, wala man ang asawa nyo sa tabi nyo. Nasaan man kayo't nagkahiwalay kayo dahil sa hanap buhay nyo, dahil sa dapat nyong harapin, puso nyo'y hindi nahihiwalay sa isa't isa, sapagkat siya ang binuhay ng Ama para sa inyo,
upang pag-alabin ito hindi para patayin, kundi buhayin pang lubos pagmamahalan. Mga minamahal ko, magalak at magpuri kayo, kayong mga matatapat na mag-asawa. Kayo ngayo'y buhay pa sa piling ng inyong kabiyak. Sapagkat ang wika nga, paano ka pa magsusumigaw kung ang kabiyak ng puso mo'y ibabao na? Maririnig pa ba niya? Anong kwenta't silbi ng sisigaw ka pa kung wala na yung pinagsisigawan mo? Hindi niya na makikita maglapasag ka man at ibaon mo rin ang sarili mo. Hindi niya alam na ganun mo siya kamahal. Kaya't habang may buhay, habang nabubuhay, habang kapiling mo, may pandama, may pananaw, may pandinig, may panlasa, kapwa kayo. At ito'y magagawa ninyo kung totoo ang pagmamahalan nyo. Ang sakripisyo ng isa, ang bawat sakripisyong yaon ay pinagtupad, ginawa ninyo dahil kapwa kayo nagmamahalan. Sapagkat ang sakripisyo ng isa ay sakripisyo rin ng isa. Kaya't walang magbibilangan, magkukwentahan sa ginagawa upang walang sumbatan. Alalaumbaga, kapag ito ang tinupad at ginanap ng mag-asawa, kailan may di matutupad at magaganap ang sasabihin, ako na lamang ba? Puro ako na lamang? At bakit ikaw? Anong ginagawa mo? Walang gayong nais ang ama, sapagkat ang nais ng ama ang marinig sa mga mag-asawa, pagod ka na ba? Magpahinga ka. Nahihirapan ka ba? Magpahinga ka muna. Inaantok ka ba? Matulog ka muna. Hindi yaong sisigawan ka at sasabing, anong magagawa ko? Ganito na lang ako. Huwag mong ikatwiran, sapagkat nung kinuha mo ang iyong asawa ay malaki na. Nang magsama kayo, malaki na siya. Hindi mo palalakihin at hindi mo susubuan. Magkasama kayo, kapwa malalaki na. Kaya't hindi nyo maaring katwiran, wala pa akong magagawa. Nag-asawa kayo, wala ka palang kayang gawin. Yaon ang wika ng ama. Kung magkagayon at inasawa mo ang asawa mo, gawin mong asawa, wag gamit at bagay lamang. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. At kung hindi mo sinasahilin tulad sa isang bagay ang asawa mo, hahanapin mo siya, dadamhin mo siya, kakalingain mo siya, mamahalin mo siya, mimithiin mong huwag masakitan ang isa man sa inyo. Yaon ang totoo na matatawag na mag-asawa, na pinag-isa, pinagbuklod ng ama, hindi ng demonyo, ng kalupaan, ng laman, kundi ng ama. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. At pakatandaan ninyo, anumang gawin nyong pag-aaral na mag-asawa, at anuman ang gawin nyong pananampalataya kung wala sa isa't isang pagmamahalan ninyo, hindi kayo mabubuo. Kaya't ang kailangan ninyo ay pagmamahal sa isa't isa. Sapagkat hindi kayo mabubuo ng kapwa nyo tao. Sapagkat hindi kayo mabubuo ng kung sino. Kayo mismong dalawa ang magbubuo sa inyong sarili. Sapagkat ang puso ninyong nangungusap na mahal nyo ang isa't isa, sila ang magpapatibay ng inyong pagsasama. Sila ang magpapatatag ng inyong pagsasama, sapagkat ang puso nyo ang mangungusap. Hindi ang tao na kapwa nyo tao, sapagkat ang buhay ninyo sa bubong ninyong iisang pinagsasama, walang batid ang sinumang kapwa ninyo. Kayo lamang mismo ang nakababatid sa inyong mga ginagawa sa loob ng tahanan nyo, sa labas ng tahanan nyo, at kayo rin ang nakakakilala sa isa't isa. Kaya't kayo mismo ang magnilay at magbulay para lalong tumatag, tumibay ang pagsasama nyo. Kailangan nyo ang kapwa nyo, subalit sila'y maging isang halimbawa lamang na tulad ng mabuting pagsasama. Subalit kayong mag-asawa mismo ang maging daan para maging maganda ang inyong samahan. Hindi ang kapwa nyo,
sapagkat mabuo man kayo ngayong oras na ito kung kayong dalaway hindi nagpabuo, walang kwenta at walang silbi. Pinaligaya man kayo sa oras na ito at paglabas nyo hindi kayo masaya, hindi kayo makakadama ng galak. Sa makatwid, mismo kayo sa puso nyo bilang iisang mag-asawa na pinag-isa ang damdamin nyo, kayo rin ang magiging paraan at daan ng inyong tunay na kasiyahan, kagalakan at maliwanag na pagsasamang mabuti kailanman habang may buhay. Habang may buhay, alalahanin nyo ang ama'y nagmamasid, sa inyo'y nakatitig, minamasdan kayo bilang anak na pinagtiyak niya upang ang puso nyo'y pag-isahin, ganap na pagsamahin. Iyaan ang tama at totoo na ganap, nalayo na't nasa ng Ama sa inyong lahat. Kaya't kung kayo ngayon mga anak niya na bilang pinag-isa ay tuwirang makakamtan at tuwirang madarama ang tunay na pagmamahal, kayo rin mismo ang magsasabi sa sarili nyo, kay sarap pala nang nagkakasundo, nagkakaisa at nag-uunawaan, nagbibigayan, nagpaparayaan, nagtutulungan, nagdadamayan, at tuwirang kayo'y tapat yaman. Kayong lahat ay anak ng Ama. Namnamin ninyo ang tibok ng puso nyo. Kapag nabuhay, nalubos ito, sa isa't isa'y nagkaisa, wala kayong masasabi na kulang kayo sa buhay nyo, kaya't nag-aaway kayo pagkat ano man ang pagkukulang, kapag pinag-uusapan, mapupunuan. Ano man ang hirap, kapag pinagtulungan, mapapagaan. Ano man ang tinatahak, kapag magkatuwa, makasasadya. Ano man ang dalahin, hindi ito bibigat kapag inyong pinagtulungan. Kaya't ano man ang pag-uusap, kapag marahan at may pagtitimpi ang isa't isa, walang lalawak, walang mawawarak, walang mawawasak, kundi ang katapusan ng hidwaan na una ay kabuuan. Sapagkat kung saan kayo mahina, may amang magpapalakas. Kung saan kayo marupok, may amang magpapatatag. Kung saan kayo may pagkukulang, may amang magpupuno. Kung saan kayo mayroong dapat gawin, kasama nyo ang isa, magaan yung kakamtin. Mapalad kayong maganda na ang pagsasama. Magalak kayo at magpugay magpuri sa Ama, sapagkat pinagtibay niya ang pagsasama nyo dahil nagmamahalan kayo. At kayo namang nagsasabing mahal nyo ang isa't isa, bakit nyo pinasasakitan ng isa? Anong uring pagmamahalan kung nasasaktan ng isa? Anong uring pagmamahalan kung magagantihan? Anong uri ang pagmamahal kung igaganti ang isa? At gagantihan mo naman, kapalit ng ganti mo. Ibaga't pinag-isa nga kayo. Kaya't kung iisa kayo, wala kayong isipin na gantihan. Wala kayong isipin magpasakit, kundi ang gagawin nyo, magtulungan, magkaisa, magbigayan, sapagkat iisa kayo sa pinag-isang Ama at iisa kayo sa puso ninyo na pinagsama sa isang bubong, pinagtabi sa higaan. At yaon ang patotoo, nagkasama kayo, hindi
tagpo kayo ng kapwa ninyo para pagsamahin. Kundi mismo naghanap ang puso nyo at naglapat ito, patotohanan nyo ngayon, ang kinasama nyong asawa ay nasa puso nyo nga ito. Para hindi nyo malimutan, habang tumitibok siya, nararamdaman ang pagmamahal ng isa't isa. O tao, magnilay kayo at maghula. Sandako ninyo mararamdaman wagas na pagmamahal. Di bagat sa puso nyo nataglay at bilang tao kayo. Kaya't kung ang Ama ang siyang sa inyo patuloy na mananahan, gagawin niya kayong mainam. Huwag dumatal sa inyong buhay ang pagsisihan. Bakit niloob kong saktan yung aking minamahal? Ngayon ako'y nagnanasang siya'y masilayang. Wala akong mukhang aking mahahagkan. Kaya't ang layon ko nasa sa inyong tupdin. Patuloy na ibigay yung inyong pagmamahal. At tuwirang inyong namnamin yung iyong pinag-isa. Yaon ang puso niyong pinagbiyak ng Ama. Halina kayo, namnamin ang tinuturan ko. Bulay-bulayin nyo, bagamat iisa puso ninyo. Kung pinag-isa man at pinagsama kayo na dalawa, itama nyo't itumpa ang pagsasama nyo. Yaon ang tama, marapat sama. Ang patuloy na bisig niya ang kapitan ninyo. At gawin niyong handaan ninyo sa tuwina na pinag-uusapan ang mga problema. Hindi nyo dapat dadaan sa hidwaan. Hindi nyo dapat dadaan sa sigawan. Ni hindi nyo dapat idaan sa ano paman, kundi sa taimtim na panalangin lamang. Yaon ang dapat at marapat na sa inyo'y maganap, pagkat kayo'y pinagtiyak, pinag-isang dibdib lamang upang pagsamahin. Ganap na matawag na mag-asawa, mag-asawa kayong naturingan sa pananaw ng Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal na walang asawa, wag po naman kayong magdamdam. Hindi ito para sa mag-asawa lamang ang gabing ito, para sa inyo rin lahat. Sapagkat alam niyo po ba, kung lahat lamang na mag-asawa ay tunay na magandang pagsasama, naku kay saya ng mundong ito. Sapagkat halimbawa, kung magandang pagsasama, ang lalaki masama ugali, sinasabi mo, huwag mong gawin yan. Hindi tama yan, hindi ka lugod-lugod sa Ama. At kung mahal ka talaga, susunod siya dahil mahal ka. At ang babae, halimbawa masama ugali, mahirap makisama sa mga biyanan, pasama ng ugali. Huwag mong gawin yan. Hindi ba't ako'y asawa mo? Ang masakit sa'yo, masakit sa akin. Ang masakit sa akin, masakit sa'yo. Hindi bagat kay ganda. Mga minamahal, wala namang magiging problema ang mag-asawa kapag tunay na magkakaisa sila. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ano po ang nagpapatamis ng inyong pagsasama? Matamis? Asukal? Ano po? Ano po ang matamis? Ano po ang nagbibigay tamis sa inyong pagsasama? Lalo na yung mga kaps at alagad, ano? Halimbawa, kaps na kayo at alagad. Naku, nandyan yung demonyo. Kasi kaparehas kayo naglilingkod eh. Tinitibag kayo. Parehas kayong inaagaw. Kaya kapag ang isa'y marupok,
Naku, kailangan ng isa'y matatag upang hatakin niya yung marupok at patatagin niya. Ngayon, kung parehas kayong lingkod at parehas kayong marupok, parehas kayong tibag, paano kayo naging lingkod? Magandang umaga sa inyong lahat. Mga minamahal, patotohanan ninyo sa Ama, may hugutan na kayo. Kumbaga sa tinago, may kinukuha na kayo. Kumbaga sa tinanim, may magbubunga. Kumbaga sa ipinunla, may yayabong. Kaya, yaon ang pundasyon ng Ama sa iisa at pinag-isa, yaong kanyang espiritu na marapat isa rin sa inyong dalawa. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumayin niyo ang magandang pagsasama upang sa gayon, lalo pang gumanda ang ligaya. Hindi lamang sa inyo, kundi kasama na ang pamilya. Pagpalain kayo. Nawa naman kapag nangungusap ang babae, nakikinig ang lalaki. Kapag nangungusap ang lalaki, makikinig naman ang babae. At kapag nangusap naman ang lalaki, wag naman matwid ka lamang. Tingnan mo rin ang matwid ng babae. Parehas kayong magtingin na ng matwid nyo at huwag kayong magpalamangan ng matwid. Buhay ba ang Ama? Sapagkat kung iisa lang ang may tuwid at yung isa'y baluktot, hindi pwede yun. Kailangan pares kayong may tuwid. Pares kayong may matwid. Kaya magpakinigan kayo sa inyong matwid at pag nagpanagpo ang matwid nyo, madidiretso kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Marami pala yung mag-asawa ngayon, ano? Purihin ang Ama. Alam niyo po ba't ginawa yan? Ano? Dapat naman po talaga nagaganap yan sa pagsamba magkasama ay mag-asawa. Sa pagkain, kung pwede lang mapalad nga kayo, lagi kayong magkakasabay dahil kung magkasama kayo, si Apo Kunching lagi nag-iisa si Apo. Baka masaktan na lang siya, hindi ko na. Kawawa naman siya, wala siyang kapartner. Mamaya ka na lang mag-partner. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, ito ang nireklamo ko una sa Panginoon eh. Paano po ako maglilingkod? May asawa ako. Katulad po ngayon. Paano mensahe at dinadatal ng Espiritu ang gayon kung wala akong experience? Ang sabi sa akin, anak, si Maria dapat wala ng asawa. Ngunit at pasubali ko'y niloob mapakasal siya kay Jose, sapagkat hindi ang katawan ang nililinisan, kundi ang iyong kaluluwa. Sapagkat ang katawan ninyo'y marumi na yan. Marumi yan. Walang lilinis dyan, alabok yan eh. Marumi yan. Ngunit yung kaluluwa nyo, nalilisan sa katawan nyo, yaon ang pinakalilinis ng Ama upang kapag humiwalay siya, ang magiging katawan mong alabok na bumalik sa alabok, ay bulok na yan. Ang kaluluwa mo'y buhay pa. Buhay ba ang Ama? Kaya pagbutihin ninyo, mga minamahal, ang wika nga ng kasaysayan ni Sarah, nakapitong asawa, walang kaligayang nakamtan siya, napapatay ng demonyo. Pag sisiping na, tapos na ang kasal, araw na nung kanilang dapat ay kaligayahan, wala, patay. Ang tanong, sino sa pitong asawa niya? Wala. Dito lang sa lupa ang asawa nyo. Kaya habulin nyo na kung saan siya. Dahil kapag namatay siya, di nyo na hahabulin nyo sa langit. Mag-iisa kayo doon. Hindi na. Dito lang kayo mag-asawa. Sapagkat walang laman doon. Walang laman doon. Walang buto roon. Wala. Ano doon? Mga banal doon. Alam kong may magagawa
ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay, kung di ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Magandang magyaya aking mga namahal, may magandang mangyayari sa inyo, manad purihin. Huwag kayong matulad sa pusong ito may butas. Naway buo kayo. Kung ano yung lasa niya, mahambing naman kayo sa tamis niya. At kung papaano, noong nagliligawan kayo, isa lamang ang puso ng isa't isa, kaya dalawang puso pa naghahari sa inyo. Nang pinag-isa kayo, iisa na lang ang puso nyo, na hindi naman lumipat sa isa't nawala ang puso ng isa. Ibig sabihin, dapat iisa na lamang kayong damdamin. Ang isa'y damdamin ng isa upang dahil mahalan sila. Buhay ba ang Diyos? Kaya, pagsamahin nyo ngayon. Paano nyo pagsasamahin? Tingnan nga natin kung paano nyo pagsasamahin. Mahal ka naman pala eh. Naku, mahal na mahal. Sa makatwid. May bubulong ako. Maganda naman ang pagsasama nyo, kaya sasabihin ko na lang, patuloy nyo pang pagandahin. Gayon din kayo. Di na ako magmimisahe.
Baka pag yung sinabi sa isa, pinahiyata. Wala na ako sasabihin, kundi nasa edad na kayo. Kaya kung papaano, hanggang wakas ng buhay, isa ang damdamin. Pagtigasahin nyo, ayun ang ibig sabihin. Paano mo ibibigay sa kanya ang puso mo? Tingnan nga natin. Salamat naman. Paano nyo pagsasamahin? Kay buti ng Ama. Sinidlan sila ng galing at talino. Paano nyo pagbubuklurin? Wala nang magkasama. Patitibayan ang dalawa na ito. Naku! Kagaling nila. Paano palalong patatatagin? Paano nyo lalong pakikitang habang hinahamon kayo, lalo nyong pinatatatag ang inyong pagmamahalan? Talagang walang makapaghiwalay sa inyo. Paano nyo makikitang paano nyo makikitang lalo kayong pinatibay? Magaling. Sa inyong pinagdaraanan, paano mapapatotohanan ang puso nyo isa lamang? Gayon din sa inyong pinakikibakahan, paano nyo masasabing matibay ang puso nyo? Dumating dito ang luneta. Gayon din kayo. Paano nyo mapapakitang ang pinagdaraanan nyo, ipagtitibay ng inyong puso kung paano kayo magmahalan? Wala nga salita, gawa. Paano? Parang tatakbo ka. Aliw kung anong dinaranas nyo ngayon dahil nahulagpusan nyo ng marami. At konti na lang. Paano? Lalo silang matibay. At mas lalong matindi sila. Patibay na. Nako! Hindi lang palang luneta ang nakarating dito. May sasabihin ba ako? Bubulong ko na lang. Pakita mo. Bubulong ko na lang. Ama, harinawa, pagpalain mo sila sa kanilang ginagawa. Paano mapapakitang sa inyong mga ginagawa sa inyong kapwa, lalong tumatatag at tumitibay ang inyong pagsasama? Siya lang ba magdadala? Ba't iniwan mo?
mapapatunayan na ang pananampalataya niyo'y pag-iisahin. Sa iyo lang yan, wala siya. Purihin ka, Ama. Sa inyong mga kinakanta ngayon sa mga anak niyo, paano yung totoo, tapat na nagkaisa? Naku, kay Pet. Oh. Paano niyo mapapakita ngayon? Naku. Mas matindi dito. Paano niyong mapapatunayan ngayon na mapapakita niyo talaga na lang kayo? Naku, isa na sila ngayon. Oh. Paano yung bago'y lalo pang lalalim at lalalim pa? Paano? Kitang lalo pang pinag-iisa. May umalis, walang asawa. Paano mapapakitang hindi sa anak ang pagmamahalan? Paano mapapakitang buong buhay kaisa? Tigisa sila talaga. Sasabihin ba ako? Bubulong ko na lang. May bubulong ba ako? Paano? Naku. Paano na habang tumatanday, lalong lumalagkit, lumalapot ang pagmamahalan at tamis? Hirap at ginhawa? Naku. Paano mapapakitang magkalayuman sa tuwina, ngunit ang puso niyo'y iisa? Purihin ka, Ama. Paano mapapatotohanan mga pinagdaraan ay lalo pang nagbigay pagmamahal sa isa't isa? Paano mapapakitang habang nagluluwat lalong tumatatag? Purihin ka, Ama. O yung mga balo naman. Salamat po. O, bala. Balo, bala. O, paano mo bibigay sa kanya ang puso mo? Ang mga balo. Marami palang balo dito. Isa pang balo. Isa pang balo. Huwag na ganap ng inyong kabala. Tama na yung nabalo. Lakas mo, mahal na kapatid ko, para masyahan sila.
Even if the sun refused to shine, even if romance ran out of rhyme, I still have my heart until the end of time. You're all I need, my love, my Valentine. Kay sarap namnamin ang pagmamahal. Tuloy mo mahal na pag nilalanin, I would still hear you. awit para sa inyong lahat. No way to Naawit ang damdamin nyo, binibigyan I kayo still feel for bukas diwa. and even if Alalahanin nyo ngayon, ihambing nyo kayo'y naglalakad na mag-asawa. At isang araw ay kuhanin ang isa. Matatanggap kaya ninyo? Kung my Valentine. mahal ko, kay sarap ng buhay, There were no kay words, ligaya ng buhay. no despair. Kung may pagmamahal ka, I would kahit ang still kinakain mo'y simple, nararamdaman mo, nalalasahan mo ang busog know it to feel sapagkat still masayang busog. for you. And Ngunit ano man ang kainin mo, sun, ano man ang nakahain sa'yo, kung may sama ng loob ka, malalasahan mo ba ito? Hindi. Para ka lamang sinasakal until the na lumalagok ka, hindi ka makatighaw. You're Sapagkat hindi makapasok ng diretso dahil naninikip ang dibdib mo. Valentine. Bakit kailangan mangyari ito? Bakit kailangan maganap? Kung nasa inyo ang Ama, kung kilala nyo ang Ama, kung nadarama nyo siya, kung kasama nyo siya, sino man sa inyo, walang dapat dumanas ng gayon, sapagkat ang Ama, siyang nagbibigay kaparaanan sa lahat ng kagaanan ng mahirap para sa tao. Sapagkat ang Ama, siyang nagbibigay liwanag sa lahat ng nadidimlan. Sapagkat ang Ama, siyang nagbubuklod sa lahat ng sakit at dosa upang mawala at palitan ng ginhawa. Mga mahal, tandaan ninyo, hindi ito drama. Hindi ito palabas. Ito'y katotohanan. Katotohanan ang dapat ninyong pagnilayan. Walang pelikula sa dakong ito. Walang drama, walang artista. Ito'y totoo. Pawang katotohanan ang nagaganap sa buhay ng tao na kung kailan, kung minsan gusto niya nang magbago, tsaka hindi niya magawa dahil wala na siyang pakikita ng pagbabago. Kung kailan gusto niya nang ibigay, tsaka hindi na pwede. Kaya gawin niyo na habang maaari pa. Sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayo. Sapagkat ang buhay ay pahiran. At ang buhay na yan ay kailangan pakinabangan sa mabuti, sa maganda, sa tama, sa marapat. Ba't umiiyak ka? Naalala mo asawa mo? Matanda ka na. Tumawa na. Sapagkat mas kawawa sila, mas bata. Nabalo sila, bata pa. Ikaw, patag na. May apo na, marami ng apo. Sila wala pa. Nagkakaroon pa lang. Kaya kung papaano ngayon, eto ang mag-asawang bata. Paano ninyo ngayon bubuklarin ito? Para tumibay na magsama. Paano? Hindi titibay yan, makakahulat po siya. Paano nyo pagtitibayin? Kulang pa rin, kulang. Kulang. Makakahulat po siya. I will give you my heart
until the end of time. Kung may batid kayo, higit akong may batid sa bawat kaganapan sa buhay ng sinuman. Subalit ang batid ko'y walang makababatid, maliban ang pinabatiran, yaong sila lamang. Kaya't kung papaano binuklod kayo ngayon, patuloy niyong gawin ang marapat kailanman. Patuloy kayong magagalak buong buhay. Para dumating na pag-iisahin. Oh, bibigyan ka na. Ibigay mo. Ay, ikaw din na kailangan bigyan. Tama na, ikaw na lang. And I love you so. The people ask me how I till now. I told them I don't know. Yung kapartner, binigyan na. I guess I understand how lonely life can be, but life began again the day you took my hand. And yes, I know how lonely life can be. The shadows follow me, and the night will set me free. But I don't let this evening get me down. Now that you're around me, and you love me too. Your thoughts are just for me. You set my spirit free. I'm happy that you do. The book of life is free, and once of fate is free. All but life is dead. That is my belief. And yes, I know how lonely life can be. The shadows follow me, and the night won't set me free. But I don't let this evening get me down. Now that you're around me, Ang bulaklak ay love you nalalanta, so. nalalagas tulad ng katawan. And Nawawala ang lakas, ang liwanag ng mga mata, ang pangunawa ng pag-iisip, ang pandinig ng mga tenga, ang panlasa ng bibig, ang pwersa ng mga bisig, ang mahinang pagtunaw sa bawat kinakain. Nalalagas hambing sa bulaklak, kaya't kapag lagas na, hindi na maibabalik. Ganyan din ang buhay. Kapag nagkalagas-lagas at kayo na ibauna, wala nang maibabalik. Kaya't ang nais ng Ama, habang may Once buhay, flame pure and gawin ang white, tama't marapat sa buhay niyo. till you move in your bed, changing Hindi ito recollection. Hindi ito pagre-retreat. was right Hindi ito palabas. Ito'y aral. in your Ito'y pahayag. eyes. Ito'y paalala. Ito'y sa inyo.
marapat tantuin, marapat alalahanin, marapat gunitain, marapat pagnilayan, marapat bulayin, marapat tantuin, marapat niyong kanta. Sapagkat kung kayo, mga anak ng Ama, pinag-isa niya sa isip, sa salita, at sa gawa, magagawa niyo maging isa kayong totoo sa bawat isa. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Sa bawat isang anak ng Ama, puso'y iisa, walang nagdalawa. Kapag ang puso'y sinaktan, katawa'y nahihirapan, isip ay gayon din. Kaya't ang nais ng Ama, puso ninyong taglay, gawin niyong mainam, malinis ang laman, tunay ang katapatan. Yao'y pagmamahal na kanyang binuhay, upang di kayo kailanman matigib ng lumbay. Sapagkat ang wika nga, kung siya'y nasa inyo, sa puso'y pinapasok, mangangalagay siya, aarugain kayo, di kayo iiwanan, di kayo kakalimutan, di kayo tatalikdan, di kayo kailan paman pababayaan. Kaya't ang wika niya, mga anak ko, makinig kayo, pakinggan niyo'y ako. Tuturo ko sa inyo ang tapat at totoo kung papaano kayo makapamumuhay ng ayon sa akin. Nang ayon sa aking kalooban at kagustuhan, hindi ng inyo lamang, hindi ng kayo lamang, kundi ng sa akin at sa inyo, upang kayo'y maging marapat sa pananaw. Halina kayo, tantuin niyong lahat ito, bulay-bulayin nyo, para sa inyo, sa ikabubuti nyo at makabubuti sa inyo, sa ikagagalak nyo, sa ikasisiyan nyo, sa ikatatapang nyo, sa ikatatatag nyo, hamon sa buhay nyo'y pakibakahan hanggang kamtin nyo, tagumpay na totoo. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Panaligan nyo ang mga bulaklak namang ito, patuyuin nyo. Ipababatid na sa inyo ng Ama kung anong marapat nyong gawin, kung saan nyo dadalhin. Panaligan nyo, makabuti sa inyo at maging maganda ang kahulugan. Ang bigay ng may kapal, tugon sa aking dasal, upang sa lahat ng panahon, bawat pagkakataon, ang ibigin ko'y ikaw. Ikaw ang tanglaw sa aking mundo, gabiya nitong puso ko. Wala ni kahati mang saglit na sa'yo'y may papalit, ngayon kailan may ka. Ang lahat ng aking galaw
may isang ikaw kulang ang magpakailan pa man upang bawat sandali ay upang muli ay ang mahalin ay ikaw. Kung inyong sinuri, ilang taon na ginaganap sa tuwing araw ng mga puso, may tinutupad, subalit kaiba ngayon. Kaya't kung inyong napagtanto at ginawa niyong mabuting kakamting, maging magagandahan nga kayo at tunay na kagandahan nga ang magiging kaganapan. Pagpalain kayo. Mga minamahal, hindi nagwawakas ang mga oras sapagkat patuloy ang pag-ikot. Habang may oras, patuloy ang oras. At di namatay ang oras. Paikot-ikot lamang yan. Pabalik-balik lamang. Ngunit ang hininga nyo'y matatapos. Kaya't inyong pagnilayan, inyong pagbulayan, huwag hintayin ang oras at magtakda kayo ng oras nyo, kundi ang Ama ang hintayin nyo magtakda ng lubos sa buhay nyo. Pagpalain kayo habang may buhay. Pag-isahin ninyo ang biyayang pagpapala na pagmamahal sa puso't isipan ninyong tagla sa bawat isang nilalang. Ama, sa inyo'y panahani, sa isip nyo at damdamin, maghari siyang tuwiran. Bawat sandali may magagawa siya, huwag niyong lilimutin, siya'y nasa inyo lang. Minamasdan kayo't sinusuri, walang ibang makalilirik ng inyong isip, ng inyong damdamin, maliban siyang buhay. Kaya ibahagi nyo, huwag nyong pahirapan ang inyong sarili, ilagak nyo sama at siyang kikilos, mangunguna, gagaan ang dalahin nyo at huwag sa isip itala, kundi nyong magnilayan mga salita niyang banal, banal, banal na banal. Hindi magmamaliw, hindi kukupas, hindi magwawakas, tunay na banal. Kaya't kung kayo'y nasa kasama ng isipan, apuhapin nyo ang aral niya. Babaguhin ang masama, bubuti ito. Kung nasasaktan ang damdamin nyo, damhin nyo siya. Papalitan niya ng sigla, aaliwin kayo. Ang namatay niyong pagmamahal ay mabubuhay niya, at di niya ito lolobing mamatay pa. Kaya't habang may buhay, isaalang-alang niyo'y siya. Habang may buhay, kamtinin niyo ang Ama, nasahin niyo, tamuhing ganap siya, nang manguna't maghari sa buhay nyo. Ituro ang marapat sa inyo at kailangan
pababayaan kailanman tao. Tamang mahal kayo, ngunit ang lahat ay may hangganan. Tamang pinagpaparayaan kayo, ngunit mayroon ding kasagaran. Tamang binibigyan kayo, ngunit huwag nyo namang pagmalabisan. Kundi ang bawat araw nyo'y gawin yung pantay lamang at tapat nyong ibigay. Yaong inyong mga sarili, mula sa isip hanggang sa puso. Buong pagkatao, huwag kalahati. Huwag hanggang liig, huwag hanggang dibdib. Buong pagkatao. At kapag binigay nyo, mapangungunahan kayo. Gagawin niyang totoo, gagawin niyang tapat, gagawin niyang marapat, gagawin niyang dapat, gagawin niyang tumpak, gagawin niya ang lahat sa inyo na dapat niyong kamtan na makagagalaw. Kaya't ano ang kulang sa mang bumubuhay? Wala ni anuman, pagkat siya'y lahat at di kukulangin. Tanging sa'yo kanya lang, tanging siya lamang, kaya't nasa niya. Kamtin ninyong lahat upang kayo'y maging ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. O Ama, kay buti mo, di ka man nakikita, ngunit sinisiyasat mong loob ng tao. Nililirik mo ang kaloob-looban nito. Tinatarok mo mga damdamin nila. Nababasa mo laman ng isipan. Pinagkakatiwala ko silang lahat sa iyo. Binibigay ko na silang lahat sa iyo. Ikaw na ang maghari, ikaw na ang manguna. Sa iyo'y tumanggap, sila'y magagalang. Netkarameneyahana, netkarameneyahana, netkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Mga minamahal, tayo na po.